sa atin. Naalala ko tuloy ng may kabataan pa. Salamat, Pastor, sa pag-line up sa akin ng mga batang, mga preachers. Amen. Talagang nakakatuwa ko. Nakita ko rin na ako'y tumanda na. Pero salamat po. Mahal kayo ng mga pastor. Mahal po kayo higit sa lahat ng ating pong Panginoon. Ayaw po na tayo mapalayo. Kaya nga po, tayo ay nagpapasalamat po sa Diyos. Tayo po lahat ay tumayo. If you have your Bible, let's open our Bible. Doon po sa ating scripture reading kanina. At ito po tayo, lalo tingin po. Sa Luke chapter 15, verse 12 and 13. Luke 15, 12 and 13. Babasahin ko lang po dalawang talata dito. Nais ko pong pag-usapan po natin as given me the task to preach this passage po, the prodigal son. Ito yung marami ng dadaanan po na ito. Pero ito ay gusto kong tingnan po natin ang malayong lugar na pinuntahan ng prodigal son. At huwag nyo na nawang pumunta pa doon sa lugar na ito. Into a far country. Ito ang ating pong title. Verse 12. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of the goods that falleth to me. And he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with the riotous living. Tayo po'y manalangin, mapagpalang Ama. Salamat sa pagkakataon na binigay niyo sa amin. Tumungo sa lugar na ito upang lalo higit kong hayan ang itong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan at katapanan na kayo po ay nagbabangon ng buhay sa murang edad. Panalangin ko po, Lord, na huwag nawa na lumayo ang inyong pong mga anak niya. Huwag nawa po namin subukan pa. Nabubuli ng aming pong buhay sa malayong lugar sa iyo. Kaya nga, Panginoon, inyong basbasan, inyong pong salitang aming tatalakayin, help us, Lord, to understand ang inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa iglesia ito na inyong tinalaga sa lugar na ito, inyong pong pagningningi, pagpalain pa ang inyong gawain po sa lugar na ito ng matasakan. Kaya ito'y dalangin ko sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ako po na po tayo sa malayong lugar, into a far country. Alam niyo po, ang mamuhay ho ng malayo sa pamilya ay mahirap na sitwasyon. Kaya mamaya, medyo, Pastor, pagpasensya niyo, very fast po ako kasi ako magsusundo pa mula sa aming kapatiran na umuwi po, OFW po siya. Pero isang bagay, di ba, in reality, mahirap po ang mapalayo sa pamilya. Mahirap po malayo sa isang minamahal mo. Ganun din naman ho tayo sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay inibig ho tayo. Alam niyo po, ang tunay na nagmamahal ho sa atin ay ang ating Panginoon. At ang patunay ng kanyang pagmamahal ay ang pagsugo ng kanyang buktong na anak sa lupang ito. At ang layunin ho ng pagtungo ng ating Panginoong Kristo dito sa lupa ay upang tubusin at iligtas tayo pong nawawala. Salamat po sa kanyang pong pag-ibig po sa atin. Marami po sa realidad na marami po nating manggagawa sa labas ng bansa ay hindi lahat ng kanilang storya ay magaganda. Yung mga OFWs po natin, kung kayo nag-observe, hindi lahat ng istorya nila ay maganda. Ganun po ang mga sakripisyo na kanila pong kinakaharap. Magkaroon lamang po ng marangyang pamumuhay ang pamilya dito sa lupang ito. Pero alam niyo po ba, as the song said, yung kung kayo nakinig ng mensahe ng kanta, ang pagiging prodigal, hindi yung malayo kayo. Kung hindi ang pagiging prodigal, ay sa puso nagsisimula. Yes. Maaaring narito po tayo, pero malayo naman tayo sa Panginoon. Pwede hong mangyari yun. Pwede hong mangyari, nagsisimba tayo linggo-linggo, pero ang ating kaisipan naman ay nasa mundo. Pwede pong mangyari na tayo ay kasama ng ating pong mga kapatiran,
Pero ang katotohanan ng puso natin ay malayo na pala sa Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ito pong parabolang ito na nasulat po sa aklat ng Lucas, ay nagsasabi ho ng walang humpay na pag-ibig ng Ama sa kanyang anak. Pero yun, napakasakit nung ginawa ho nung anak na bunso, yung nakababatang anak, sa kanyang tatay. Nabuhay pa yung kanyang tatay, kinuha na yung kanyang mana. Napakasalbahing bata. Kung ito'y gagawin sa akin ng aking anak, parang masasaktan talaga ho ako. 7 po yung anak ko Tapos yung pinakabunso pa, no? Salamat na lamang ang Diyos ho natin ay hindi po nagmamaliw ang pag-ibig sa atin. Amen? Na kahit minsan sa buhay natin na parang wala na tayong gana pa na basahin ang kanyang salita. Wala na tayong gana pa para manalangin. Wala na tayong gana pa para mag-akay ng kaluluwa ang Diyos. Walang humpay ang pag-ibig sa atin. Amen. Hindi po nagbabago ang Diyos. Sa paglipas ng panahon, tayo ho ang nagbabago. Tayo ho ang nagbabago, pero kailanman, ang Diyos ho hindi ho nagbabago. His unwavering love toward us ay nananatili kahit tayo lumalayo. Kaya nga, ang mensahe po sa atin ay paalala. Paalala na huwag na nating nasahin pang lumayo sa Diyos. Dahil sasabihin ko po sa inyo na meron pong katiyakan at merong katotohanan na hindi gaganda ang buhay natin kung lalayo ka sa Panginoon. Narito po ang isang katotohanan, ang istorya ng mag-ama na kung saan ay lumayo sa kanyang ama, yet andun po ang kanya pong pag-ibig sa kanyang anak. Ang nais lamang po ng Panginoon ay matuto tayong lumapit sa Kanya. Ang maganda dito sa younger son, despite nung kanyang paglayo, he realized na mas mabuti pa sa tahanan ng aking ama. Alam niyo po, ang Diyos po natin is a God of a second chance. Hindi lang basta second chance, minsan third pa, minsan fourth pa. Pero wag na natin antayin na umabot tayo sa kaduluduluhan. Baka hindi na tayo umabot doon sa dulo. Baka pauwi na lang sa langit ang mangyari po sa atin. Ang nais lamang ng Panginoon is learn to accept our mistake, kaliguran, ang kamalian, mga kasalanan, at lumapit at bumalik sa ating Panginoon. Nakita po natin yung story po dito, we have the Father. Yung mga character lamang po, mabilis lamang po ito. We have the Father, na kung saan ang tatay ay nagpapakita ng pag-unawa. Makikita nyo yung maturity ng ama. He is understanding, he is a giver. Hindi pa panahon na ibigay yung mana, and yet, ibinigay pa rin niya sa kanyang anak. Alam niyo po, mga kabataan, ganyan kayo. Minsan kamahal ng ating mga magulang. Alam niyo po, may mga magulang po nagsasakripisyo para sa anak. At ganyan po ang ating Ama sa langit. Amen. Ganyan po ang ating Ama sa langit. Walang ibang nakakaunawa sa inyo kung hindi ang Diyos. Ang ating Ama. Minsan hindi tayo maunawaan ng ibang tao, pero ang Diyos nauunawaan ka po. Siya lamang po ang mapagbigay na Ama. Pero yun yung kahit tamad tayo, ano pa po ba kayo? Maraming mga young people, tamad na ngayon. Right. Alas 9, tulog pa Amen. Kasi sabi mo masipag yan? Pastor, puyat ka gabi Ano bang ginawa? Pag-uutusan, mas magula pa ang muso kaysa sa sabon. Maghuhugas lang ng pinggan, mas magula pa ang muso. Pero alam niyo po, ang ating Diyos, ang ating Ama sa langit, ay hindi lamang maunawain, siya rin po ay mapagbigay sa atin. Amen. Pero mo hanggang ngayon, buhay ka pa rin. Right. Di ba? Amen. Hanggang ngayon, binibigyan ka pa rin ng pagkakataon, hanggang ngayon, nandito ka pa rin. And yet,
minsan lumalayo pa rin tayo sa Diyos. Ang Diyos po natin ay napakabuting Diyos. Amen. Yan ang Ama, representing po this story. At yung younger son naman, is a son that is a selfish. Makasarili. Makikita na natin yung batang lalaking ito na kung saan ay sobrang makasarili. Buhay pa yung kanyang tatay. Ano? Kadalasan mo, humihingi mo ng mana pag namatay na. Ay ito'y buhay pa eh. Ano? Makasarili. Walang respeto sa kanyang magulang. Nawa, wala sanang kabataang narito ang hindi niya ginagalang ang kanyang mga magulang. Sa laman. Amen? Lalo higit wag natin pong i-disrespect ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Sabi nga kanina sa mensahe, tayo dapat mamuhay lang sa Panginoon. Reasonable talaga eh. Bakit po? Siya ang namatay para sa atin. Anong dahilan pa para hindi tayo mabuhay para sa Kanya? Yes. Of course, yung elder son, andun yung panganay doon sa huling storya, ay nandun yung hard-working son, but unforgiving. Napakahirap yung gantong kapatid, ano? Na unforgiving. Parang hindi nagkakamali. Pero salamat, merong Diyos na mas maunawain. Amen? Amen. Merong maunawain. Now, tingnan naman po natin the reason of going to a far country. Ano yung dahilan dito kaya? Dito ba napansin? Bakit kaya siya pumunta doon sa malayong lugar? Ang una is yung tinatawag na self-centeredness of the young. He wanted na mamuhay sa sarili lang niya. At maraming kabataan ngayon, gusto lagi yung gusto niya. Sabi nga kanina isang preacher natin eh, baliktad na ngayon eh. Dati, magulang ang nasusunod. Ngayon, anak na. Masyadong self-centered. Pag hindi na pagbigyan, hindi kakain. Pag hindi na pagbigyan, magtatampo, magsisimangot. Ano na nangyayari? Alam niyo po, yan minsan na nagpapalayo sa atin if we always think of ourselves. Lagi natin initingnan na yan po yung problema ngayon ng kaka-selfie. Kaya nga selfie, di ba? Sarili. Oy. Pag wala siya sa picture, naku po, hindi siya bida. Yan po yung isang dahilan, kaya lumalayo tayo. Yung pagiging self-centered. Wala nang inisip kung hindi tayo. Andito po yung pagiging self-centered, yung pagiging ungrateful. Alam nyo, pagka tayo self-centered, isang we became ungrateful. Hindi tayo marunong magpasalamat. Kasi tayo lang ang dapat pasalamatan. Ang gagawin mo, sabihin mo sa sarili mo, salamat sa sarili ko. Nandun po yung dahilan na he wanted to live on his own way. Yung lalaking ito, younger son na ito, gusto niya na walang magpo-control sa kanya. And most of our young people, alam niyo po, yan po magiging struggle natin na magpapalayo sa atin. Kung hindi tayo marunong sumunod sa authority God given us. Amen? Kung ngayon pa lamang hindi mo kayang sundin ng tatay at nanay mo, paano pa kaya ka susunod sa pastor mo? Kung hanggang ngayon pa lamang po hindi tayo marunong rumispeto sa nakakatanda sa atin, paano tayo susunod pa? Self-centeredness. Ayaw natin kukontrolin tayo. Pero alam niyo po ang Diyos, ang katotohanan, kailangan talaga natin ng Diyos. No man is an island. Ang sabi nga, wala daw tao mabubuhay na pang sarili lang. Subukan nyo nag-iisa. Naku, mababaliw pa. Pero salamat, ang Diyos napakatalino, naglikha siya ng tao. At biruin nyo, hindi tayo magkakamukha. Hindi tayo pare-parehas. Kasi kung magkakamukha tayo, boring. Di ba? Salamat sa Diyos, napakatalino ng Diyos. Ang isa pang dahilan kaya siya lumayo hindi lamang yung self-centeredness, but the second one is wrong perspective of life. Maling pananaw sa buhay. Ano ang kanyang nakita? Mas maganda dun sa mas malayo.
Alam niyo, ang dahilan kaya minsan maraming kabataan ang lumalayo sa Panginoon, mali ang pananaw sa buhay. Sabi mo, Pastor, maganda ang nasa Panginoon, lagi ako nakapantalong, lagi ako nakadamit na maayos, init na nga ako eh. Lagi na lang ako parang robot, ako minamanduhan. Pero ano pong bagay na makita po natin, minsan mali ang ating pananaw sa buhay. We compare the things of the world with the things of God. Na ang sabi po ng Bible dito sa lupa, hindi talaga natin kayang ikumpare. Hindi, mas mabigat po ang mga bagay na hindi nakikita kesa sa mga bagay na nakikita. Kasi yung mga bagay na nakikita, temporary. Dito lang yun sa lupa. Pero yung mga bagay na hindi nakikita, yun ang tumatagal. Wrong perspective of life. Anong sabi ng 1 John 2:15? Love not the world, neither the things that are in the world. Diba? Sabagat ang pag-ibig ng Ama ay wala doon. Sapagkat sa mundong ito, ano doon? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Yan ang sa mundo. Yan ang buhay ng mundo. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Right. Kaya pagka yan ang tinignan mong buhay, wrong perspective ka. Mapoprostrate ka. Right. And the third reason is going to a far country, wrong perspective of God, and also because of unbelief. Tingnan niyo po dito, hindi po paniniwala sa salita ng kanyang tatay. Tingnan niyo po dyan sa Hebrews. Tingnan niyo yung story po ng mga Israelita. Sa book of Hebrews chapter 3. Tingnan niyo, bakit po ang mga Israelita hindi nakapasok doon sa lupang pangako? Ba't marami ang hindi nakapasok? May mga nakapasok, pero sumunod na generation na. Pero bakit yung mga kabatch nila Moses, nila Caleb, nila Joshua ay hindi nakapasok? Ito yung dahilan. Ano ang sabi po ng Hebrews chapter 3? Verse 7, Wherefore, as the Holy Ghost saith today, if ye will hear His word, His voice, harden not your hearts, as the provocation in the day of the temptation in the wilderness, when your fathers tempted me, proved me, and saw my works 40 years. Wherefore I was grieved with that generation, and said, they do always err in their heart, and have not known my ways. So I swear in my wrath, they shall not enter into my rest. Look at yung transition dito. Yung pagpapaparallel sa panahon natin ngayon. Take heed, brethren. Nangyari sa lumang tipan, na itong mga Israelita, napakatitigas. Hindi alam ang pamamaraan ng Diyos. Biruin niyo po, first hand sila ng salita ng Diyos. Would you imagine? Salita ng Diyos directly. Galing po sa Diyos. Dumadating po sa man of God through Moses. And yet, hindi nila pinaniniwalaan. Tayo po, Bible ang hawak po natin. Salamat po sa King James Bible. Amen? Amen. Ito po, ang sabi po, meron tayong salita ng Diyos. Ang sabi doon, take heed, mag-ingat, mga kapatid, brethren, lest there be any of you of what? An evil heart of what? Of unbelief, in departing from the living God. Mag-ingat po tayo. So, ang isang dahilan ng paglayo is unbelief. Kaya nga po, ang salita ho ng Diyos ay totoo. Amen? Paniwalaan mo man o hindi, yan ay salita ng Diyos at ito'y makapangyarihan. Amen? Kung sinasabi ho ng Diyos, merong impyerno, totoong may impyerno. Kahit hindi na tayo pumunta po doon. Dahil sinasabi na ng Biblia. Kaya nga kung ngayon hindi ka paligtas, kung ngayon hindi mo pa nauunawaan na si Kristo ang namatay para sa iyong kasalanan, ito yung panahon upang tanggapin si Yesu Kristo. Alikuran ng iyong kasalanan at sampalatayaan ng nag-iisang Panginoon. Amen? Yan po ang ating Panginoong Kristo. Now, let's go to the point. What are the things into that far country? Ano ba
bang meron dyan sa malayong lugar yan at baka gusto nyo puntahan pa? Ngayon, sasabihin ko na para huwag nyo nang puntahan. Ayos ba yun? Andiyan pa po ba kayo? Amen! Ano po bang meron sa malayong lugar na yan? Number 1, it is a place of wasting. Verse 13. Ano ang sabi ng 13? And not many days after the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there what? Wasted his substance with a riotous living. So anong meron doon sa malayong lugar? Kawalan. Waste. Okay. Ano po? Wala naman talagang meron doon. Right. Ito'y kawaldasan. Was right. Oo. Lalayo ka ba? Dito nga lang, meron na. Amen. Isa sa malapit lang. Right. Kawaldasan. Amen. He lost his substance. Ano, nawala yung kanyang yaman eh. Right. Lumayo pa siya doon at nawala yung kanyang kayamanan. Akala ho natin pagka tayo lumayo sa Panginoon, yayaman ka? I don't think so. Yayabang. Kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka pagpapalain ni Lord dyan. Kung anak ka ni Satanas, baka pa. Oh. Tama dyan pa po ba kayo? Amen. Hindi naman para sa atin yun eh. Oh. Right. Pero kung tunay ka anak ng Diyos, tatawagin, babalik ka ng Panginoon. Amen. Hindi ka magiging masaya. What is in that far country? It is a place of wasting. Amen. Kawaldasan. He lost his substance. He wasted his valuable time. Alam niyo po, yung sa malayong lugar, sayang ang oras. If you are a child of the King. Kung ikaw ay anak ng Diyos at lalayo ka pa, sinasabi ko po sa inyo, sayang ang oras mo. Why? There is only one life that will soon to pass. Yes. What we have done for Christ, that will last. Amen. Praise the Lord kung ngayon mo naunawaan ang kaligtasan. Amen. Praise the Lord kung sa batang edad natin naunawaan mo ang kaligtasan. Ako po'y na-save 16 years old. Salamat po sa Panginoon. I'm now 49 years old. Pero salamat po dahil ang aking ang prayer sa Panginoon until the breath of my last breath of my life, mananatili ako maglilingkod sa Panginoon. That's one thing. Anong meron sa malayong lugar? A place of wasting. He wasted he lost his substance, he wasted his valuable time, and he wasted his life. In verse 14, nasira, nawala yung ganda ng buhay doon, kapiling yung tatay niya, ay naubos na lamang. Na kung saan, wala na pala siya. Oh. Anong sabi ng James 4:14? For what is your life? It is even what? A vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Ano nga ba ho ba ang buhay? Mga kabataan, nandiyan pa ho kayo, say amen. Amen. Kung kayo kabataan, hindi yan nangangahulugan, lagi kayong malakas. Right. Hindi nangangahulugan, baka makapag-asawa pa kayo. Hindi lahat. Tanging hawak yan ng Diyos. Nandiyan pa po ba kayo? Paano kung ikaw ay kunin na ni Lord? Di ba? That's right. O paano ito yung, di ba? Kaya nga hanggat may oras at may pagkakataon ka, magpagamit ka sa Diyos. Amen. Huwag ka nang lumayo, Amen. sapagkat sa paglayo, kawaldasan ang haranasan mo. Yeah. Pangalawa, it is a place of wanting. Yeah. Hindi lang kawaldasan, kawalan. Kung hindi, maghahanap ka na. Anong sabi ng verse 14? And when he had spent all, nung naubos niya ng lahat, nagastos ng lahat, ng kanyang mana, there arose a mighty famine in that land, and began to be what? In what? Nangailangan. Alam niyo po, yung sa malayo, pag tayo lumalayo, hindi ka naman nasa-satisfied eh. Yes. Sabi mo, Pastor, makapagtrabaho lang ako. Pastor, magbibili ako talaga magiging suporta ng simbahan. Marami na ho akong pinag-pray nga. Marami nagpapa-pray request, Pastor, pa-pray nga.
Abay, nakapagtrabaho. Bago wala din. Nawala din. Ang paghalisan, kulang at kulang pa din. Right. Manager na, kulang pa din. It is a place of wanting. Pag lumalayo tayo, kaya alam nyo, mas masarap po ang nasa Panginoon eh. Amen. Amen. Kasi ang satisfaction nagmumula sa Diyos. Right. Alam niyo po ba, mahirap yung kain ng kain, payat. Tulog at tulog. Tulog ng tulog, puyat. Never satisfied. Alam niyo po, maraming minsan ganyan. Akala ng mga kabataan natin, sige lang, pag ako'y nagkaroon ng bagong cellphone, naku, magiging matapat ako sa Panginoon. Ito na, binigyan ng Panginoon ng cellphone. Lord, isa na lang po, sana iPad. Ano nangyayari? Naghahangad at naghahangad tayo. Right. Kasi sa malayong lugar, pag tayo lumayo sa Panginoon, ito yung lugar na maghahangad at maghahangad tayo. Never satisfied. Ano nga ho ba ang sabi po ng 1 Timothy chapter 6? Look at your Bible. Ako'y patapos na. Diyan ba po ba kayo? Kaso marami pa po itong puntos eh. 1 Timothy chapter 6. Tingnan niyo po, kaya alam niyo, mahirap po maging mayaman. Diyan ba po ba kayo? Amen. Kaya, maganda yung ano lang. Sakto lang. Tingnan niyo ano sabi paalala ng Panginoon. Mga kapatid, sabi po sa verse 9. Verse 8, tingnan ko na. Kunin ko na yung verse 6, sorry. Para makuha natin yung context. But godliness with contentment is great gain. Amen? Yung pagiging makadiyos na meron pa kontentuhan, ay ano daw? Great gain. For we brought nothing in this world, and it is certain that we can carry nothing out. Pinanganak tayong wala, at tiyak na pag ikay umuwi, wala din. But they that will be rich fall into temptation and snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil. While some coveted after, and they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. Kaya kita niyo po, bakit po kayo nakakabalitang mayaman, nagpapakamatay? Kasi hindi ho ang kayamanan na nagpapasaya sa tao. Andiyan ba po ba kayo? Kabataan po tayo. Alam ko marami po sa ating mga kabataan praying to be successful one day. Alam niyo po, ang pagiging successful ay huwag niyong lalayuan ang Diyos. Sapagkat ang promotion hindi nagmumula kung saan. Yes. Ang promotion nanggagaling sa Diyos. Amen. Amen? Ang Diyos ang nagtataas, ang Diyos ang nagbababa. Amen? Kaya nga po, ano ang meron dun sa lugar na malayo? It is a place of wanting. And the third one, it is a place of wickedness. Wickedness. Look at the word, with a riotous living. And in verse 13, sabi nung kanyang kapatid na lalaki, but as soon as this thy son was come, which had devoured thy living with harlots, thou hast killed for him a fatted cow. Look at this, mga kapatid. Ano pang meron po doon sa balayo? It is a place of wickedness. Unpleasant living. Alam nyo, mas maigi pa rin yung tama ang pamumuhay. Andyan pa po ba kayo? Mas masaya pa rin ho ang namumuhay ng banal kesa namumuhay sa pagkakasala. Andyan pa po ba kayo? Ang daming regrets pagkakasalanan. Yes. Pero yung namumuhay ng banal, wala kang regrets sapagkat kasama mo ang Panginoon. Amen? Mas mainam pa rin. Sabi nga ho, alam nyo, bakit daw mas magilis? Ako may mga kabatch po ako nung ako'y nag-aaral. Na ngayon ay nagkita-kita minsan kami. Ang itsura ay meron ng mga sakit, may mga ano. Paano? Ang pamumuhay ay nasa bisyo at kasalanan. Yes. Amen.
isang bagay yung makita po natin. Anong meron doon sa malayo na lugar? It is a place of wickedness, a riotous living, a life of sinfulness and unpeaceful living. Alam niyo po, mahirap kung may kaawan, Right. hindi ka makakatulog. That's right. Tingnan niyo po mga kapatid, si Adam, ang ganda na ng lugar po nila sa Eden. Sa Genesis chapter 2, nung create po sila. Yung Eden is a home. Yun ang tahanan nila eh. And yet, nung pumasok ang kasalanan, anong nangyari po sa kanila? Anong consequences? Inaalis po sila sa Garden of Eden. Tingnan niyo po si Cain, because he killed his brother Abel. Yung kanyang kapatid, dahil lang po sa anger, na hindi tinanggap yung kanyang offering, pinatay niya yung kanyang kapatid. Ano po ang naging buhay niya? Naging bago ba? Alam niyo po, at marami pang istorya sa Bible, na kung mamumuhay tayo sa kasalanan, hindi ka papayagan. Kaya nga si Kristo lamang po ang nagsabi, Matthew 11:28, come unto me, all that ye labor and heavy laden, and I will what? Give you rest. Amen. Number 4, and the last one, it is the place of weariness. Verse 16. That far country is a place of weariness. Kapaguran. Tingnan niyo po mga kapatid in verse 16. And he would have filled his belly with the husk that the swine did eat, and no man gave unto him. And he came to himself and said, how many hard servants of my father have bread enough to spare, and I perish with this hunger. I will arise and go to my father, and I will say unto him, Father, I have sinned against heaven before you. A place of weariness. When we are far away to God, it is easily to get weary and pain. Alam niyo po, pag malayo sa Panginoon, mas nakaka-stress pagka ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Mabuti pa kung hindi ka anak ng Diyos kasi hindi mo alam. Buhay mo na yun dati, di ba? Nung tayo hindi pa naman nakakilala sa Panginoon, walang umaawat sa sa paggawa ng masama. Di ba? Pero pagka anak ka na ng Diyos at ikay lumayo, naku po, nakakapagod. Yes. Madali tayong mapagod at manlupay-pay. Kaya nga encouragement ng Panginoon sa atin, pag tayo minsan ay nakakaramdam ng kapaguran, wait on the Lord. Magantay lamang tayo sa Panginoon at ang sabi niya, bibigyan niya tayo ng kalakasan. They that wait upon the Lord shall renew their strength, and they shall have wings. Diba? Magkakaroon sila ng pakpak at nagkakaroon po sila ng kalakasan. We get weary because we are not praying. Alam niyo po, minsan kaya tayo napapagod, hindi tayo nananalangin talaga. Anong sabi ng Luke 18:1? Then, always to pray and not to beg. Hindi man lupay-pay. We get weary because we do not meditate the Word of God. Kanina nabanggit po, this book of the law shall not depart out of it. Stay on the Word. Amen? Ito pa rin ang pagkain ng ating kaluluwa. Kaya nga po, tayo po ay lalo tigit makita na kung lalayo tayo sa Panginoon, mas hindi magiging maganda sa ating mundo. Kaya nga in conclusion, let's have a realization of our sin to God. Marahil, Pastor, hindi naman ako lumalayo. Kaya lang baka yung puso mo malayo na sa Panginoon. Amen? It is time to realize to come to the Lord. Let us respond to the goodness and love of God to us. Alam niyo po, ang Diyos po napakabuti, napakatapat. Kaya nga tayo po ay lumapit lamang sa Kanya. Hindi Kanya tatanggi. Amen. As I end po itong mensahe nito, meron po, sino nakakita po sa inyo ng barko? Nakakita na ng barko? Yung iba hindi pa. Kahit sa TV, kahit sa iba yung barko, yan, malaki.
Pagka punta kayo ng Batangas City, sa Pantalan doon, para makakita ho kayo. Alam niyo po, yung barko pag naglalaya, pag nasa malayo, tayo nasa Pantalan, nagaan kami. Maliit siya. Pero habang siya'y lumalapit, oh, ang laki pala eh. Ang natin, di ba? Ang biro, laki pala nito. Dukdukong pala ito kalakihan. Alam niyo, ganun din po tayo sa Panginoon. The more na tayo po ay lalayo sa Panginoon, lumiliit ang pagtingin natin sa Diyos. Yes. Kaya pag sa nararamdaman mo, parang hindi ako masaya. Ay malayo na pala. Pero ang sabi po ng James 4:8, draw nigh unto me, and He will draw nigh unto you. Pag tayo lumapit sa Panginoon, you will see God. And as you draw nigh to God, nakikita mo, ang laki ng Diyos. Kaya kahit mga imposible pag hiningi mo, ibinibigay ng Diyos. Dahil meron tayong Diyos na kayang ibigay ang mga bagay na imposible. Amen. Amen. Kaya nga, huwag na tayong lumayo Amen. kasi lumiligid yung pagtunong natin sa Diyos. Yes. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po yung dalangin. Amen. Holy Lord, salamat sa mga salita ng Diyos. Thank you, Lord, sa inyong kabutihan, sa inyong pong unwavering love toward us. Na kahit po kami nagkakamali, kahit kami minsan ay lumalayo sa inyo, kayo Diyos na handang magpatawad po sa amin. Salamat po. Panalangin ko po sa mga kabataan namin narito at napakinggan ko ang mga mensaheng napakinggan ko. Help them, Lord, to realize kung gano'n nyo kami inibig. Tulungan niyo po kami, Lord, na huwag na namin nasahin pa ang lumayo sa iyo. Sapagkat kami tutungo lamang sa kawalan, sa pangangailangan, sa kasamaan. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, na lalo tigit pong pumalupay pa sa mga bagay na mabuti. Napagpalain niyo ang inyong salita. Hawa, walang ibang napuri kung hindi kailangan. At isama dalangin ko sa ngalan ni Jesus. Amen.